nakakatakot ang hindi nagmamahal sa Diyos. Hindi talaga magtatagumpay ang sinuman na creator kasi we are just a creator. No, we are not a creator. He is the creator. We are creation. Tayo yung nilikha. Kaya yung nilikha niya at hindi magmahal sa kanya ay kasumpa-sumpa po talaga. Kino-quote ko lang ang banal na kasulatan. Kaya nga, ang totoong nakakilala at nakaranas ng kaligtasan sa Diyos ay nagmamahal sa Diyos. Kaya nga pinag-usapan natin sa Matthew 22:37, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Kaya nga, buong puso, ibigay natin talaga ang lahat sa Diyos. Kaya nga, let's evaluate. Ilang oras ang ibinibigay natin sa Panginoon? Sabi mong, ano man ang naasikaso mo, praise God. Pero tingnan mo at evaluate mo. Kasi babalikan at babalikan talaga tayo. Ibabalik at ituturo ng Panginoon. Di tayo natututo, pabalik-balik lang ang mangyayari sa atin. Praise God. May mga kalabit na magagawa. Pero pag hindi natin inintindi yung kalabit na yon, sa susunod hindi na kalabit. Kaya nga, hallelujah, mahalaga na mahalin ng Diyos ng higit sa lahat because He knew everything. Alam niya puso natin, alam niya isip natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, bigyang halaga ang consequence rather than decision. Kasi pag nakita mo muna yung consequence, yung kahinatnan nito, yung decision mo magiging tama. Pero pag hindi mo pinalagahan kung anong dulo nito, ano yung consequence nito, kapahamakan yan, yung decision na gagawin mo. Praise the Lord. Pag-usapan natin, sisimulan natin pag-usapan ngayon about understanding the importance of covenant relationship. Praise the Lord. Mahalaga na kung saan, praise God, magkaroon at maintindihan yung covenant relationship. Praise the Lord. Glory to God. Relasyon, mahalaga ang relasyon. Praise the Lord. Pero anong klaseng relasyon ang ibibigay mo sa Panginoon? Pag ikaw nagkaroon ng relasyon, gusto mo yung karelasyon mo todo-todo. Ang tanong, kung ikaw todo-todo rin. At kung yan ay nagawa mo sa tao, lalong gawin mo sa Diyos na buhay. Praise God. Lalo mong gawin yon sa Diyos na buhay. Pwede tayo sumagot, amen, pero titingnan ng Diyos ng laman ng puso't ginagawa natin. Praise God. Kaya nga sabi ko, mahalaga, ulitin ko, yung dulo. Yung dulo. Kasi ang pinakamatindi, yung dulo. Pag sinabing dulo, hindi mo na mababago yan. Kaya nga, mahalagang magdesisyon habang maaga pa. Praise God. Let's talk about covenant relationship. Ang totoong nagmamahal sa Lord ay may covenant relationship sa Lord. Ano ba ang covenant? What is a covenant? Ang Tagalog ng covenant, ito po ay tipan ba or whatever, kung anong basa. Covenant. What is covenant? Basahin ko para maintindihan natin. A covenant is a relationship between two partners who make binding promises to each other and work together to reach a common goal. Yan ang covenant. Praise God. Ano yun? Relationship between two partners. Praise God. Kaya nga, yung nagpapakasal, ang totoong mag-asawa ay yung sumunod sa Diyos at sa patakaran ng Diyos. Ang totoong mag-asawa ay kasal sa harapan ng Panginoon. Without marriage na nagsama, ito po ay kasalanan na dapat bigyan ng halaga at hindi yan pinapatagal bago mahuli ang lahat. Kasi utos ng Diyos yan. Praise the Lord. Iyan ay ordinansa ng Panginoon. Whether we like it or not, haharap tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga, sabi, between two partners who make binding promises to each other. Kaya nga sa kasal in riches, in poorer. Sa hirap at sa ginhawa, magsasama. Ito ay ito ay pagkakasundo. Pagkakasundo. Kaya nga may mga pangako diyan na kung saan kaya nga ang kasal ay hanggang sa huli ng iyong hininga. Ang kasal na gusto at kalooban ng Diyos ay hindi yung pag-oras na nagpakasal tapos pag hindi nagkasundo, maghihiwalay. Hindi po yun kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos. Kasalanan po yun. Praise the Lord. Kaya nga, pag ikaw nagpakasal, wala ka nang ibang iisipin pa
na kung saan ay magpapakasal pa uli, na pag hindi mo nagustuhan, ay magpapalit na lang. Hindi ganun. Sa kasal, hindi ganun. Praise the Lord. Amen? Ganun din sa ibang relasyon. Ba't parang matinis? Hindi ba masakit sa tenga? Ah? Hmm? Praise. Check praise. Check praise. Yan. Check praise. Yeah. Check praise. Yan. Praise God. Kaya, sabi ko nga, two partners who make binding promises, may pangako sa isa't isa. Tapos, and then work together, ikikilos, may gagawin to reach a common goal. Merong goal ang partner. Praise God. Hallelujah. Ang number one na goal ng magkasama ng hindi yumaman. Kasi marami naman pong mayayaman na hindi naman nagtagumpay eh. Hindi yumaman ang number one mong goal. Kaya nga pag nakakilala ka rin sa Lord, ang number one mong goal ay hindi yung mapagpala. Praise God. Hallelujah. Kaya itatama eh. Kaya ito, ang pinag-usapan natin is about relationship. Kasi kung tama ang relasyon mo at matibay ang relasyon mo, gagawin mo ang lahat. Sa nagmamahalan, gagawin ang lahat. Ang kasabihan nga noon ay akyatin ko ilang buwan, ilang bundok, naman, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Gagawin ang lahat, sasagasaan ang lahat, mapagtagumpayan ang lahat para mangyari yung dapat mangyari. Ganyan ang totoong relasyon. Meron talagang may goal ka, nag-go-grow ka, praise God. Hindi pwede, ang mahirap sa lahat ay praise God. Hindi ko sinasabing may away yan, may malalalang away yan, but the thing is, nananatili sa isa't isa at unti-unti yan naayos. Praise the Lord. Unti-unti yan nagbabago. Unti-unti yan ay may nangyayari. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ganun din, pinag-usapan natin ang halimbawa kung ang mag-asawa, sa relasyon sa Diyos, ganun din. Praise God. Kaya nga pag hindi natin natutunan ito, hindi mo mamahalin ng lubusan ang Panginoon, that you will not love God with all your heart or with all your soul and with all your mind, ay defeated. Praise God. Kapamakan, bibigay yan. Bibigay yan. Praise God. Kaya nga, pinakahigit sa lahat, nababanggain mo at ayusin mo sarili mo talaga. Yung pagiging makasarili, selfish. Yan, yung pagiging makasarili, banggain talaga yan. Kasi hindi makakakilos ng lubusan ang Diyos pag hindi nawala ang pagiging makasarili. Kaya huwag maging makasarili. After that ay doon mo babanggain din ang gawa ng demonyo. Kaya nga matuto na ang bawat isa ay magpalayas ng demonyo. Pag may hadlang magpalayas ng demonyo, i-rebuke mo siya para sa ganon. Kasi hanggat di ka nagpapalayas ng demonyo, ang demonyo nandyan. Para bang ang lamok, hanggat di mo pinapalayas ng lamok, di ka gumagawa ng kaparaanan sa lamok, andyan. Ang daga, andyan. May gagawin ka. Tatanggalin mo kung ano yung dinadaga. Merong mga bagay na gagawin ka. Ganon din sa relasyon sa Diyos. May kausap ba ako rito? Praise God. Kaya nga, nawa ay maintindihan ng bawat isa. Praise God. Lumago ang bawat isa. Hindi pwedeng linggo lang po. Uulitin ko. Ang pinakamasaklap, linggo na nga lang, katiting na oras na lang, ay hindi pa natin maibigay ng lubos-lubos. Masakit po yan. Tinitignan po tayo ng Diyos dyan. Masakit po yan. Praise God. Ako, ang number one ko na kung saan, every Sunday po yan, hindi lang ngayon. Sasaktan talaga ako, pero Lord, hallelujah. Mapagtagumpayan ko, Panginoon. Hallelujah. Na kung saan, Lord God, hindi ako magagalit, kundi mapagtagumpayan ko po ito, Lord. Magkaroon ako ng self-control. Praise the Lord. Hallelujah. Maninita ako pero walang galit po, Panginoon. Lord, kundi may pagmamahal. Praise God. Hallelujah. Mahal kita, Panginoon.
Hallelujah. Lagi kong sinasabi yan, mahal kita, Lord. Kaya nga, sa quiet time ko, sa taas ako, katulad ng sabi kong isang yan, glory to God. Nagsusulat ako kung ano-ano mga sinusulat ko. At doon ko nga, nakabuo ng kanta na kung saan. Hindi ko nga lang talaga alam. Pinasa ko yun kay Chester eh. Anong melody? Hindi ko rin alam ang melody. May kilala lang ako, melody. Pero hindi ko alam talaga. Nung nandun kami sa convention, yung chairman dito sa Taguig, sabi niya, Sir, may nagawa akong kanta. Sayang, nahihiya lang ako pase. Sabi niya, sana kinanta natin. Talaga? May melody na. Sino gumawa? AI. AI. Pinarinig. Yung tutuparin ko. Ang ganda, sayang, ang ganda. Pambihira. Gawin mo nga ito. Yung Diyos sa'yo nagtitiwala. Yung situation na yon eksakto. Sitwasyon na yon eksakto. Why? Hindi niya lang alam po. Matindi at hindi ko sinasabing pero almost single-handedly. Wala kayong nalalaman ng lahat. Sa totoo lang, when it comes to finances, praise the Lord, talagang ang Diyos na lang. Pagbabayad dito, sa amin, lahat ng mga bagay, Lord, sa iyo magtitiwala. Lord, sa iyo magtitiwala. Lord, sa iyo magtitiwala. Lord, kaya Diyos sa iyo magtitiwala, nabuo yun. Alam niyo, nung yung kinakanta, umiiyak ako. At kahit yan, patatumbong linggo, pag umiiyak ako. Praise God. Alam niyo, may nagawa ako noon ng mga lyrics. Hindi ko alam kung tula o kakantahin. Sabi ko, magandang gawing kanta to, Lord. Pero paano ko lalagyan ng melody? Praise God. Pwede ba ipakilala mo sa akin si Melody? Praise God. Paano ko magbigyan ng melody? Hindi, kailangan may melody. Kasi pag may melody na, magagawa na ng chords. Di ba? Praise God. Ang gagawa na ng praise God. Magagawa na ng chords. Sabi ko, pinasa ko ulit doon kay Pastor Ador. Praise God. Ang title noon, Tagumpay. Yun, ang title ng kanta ay Tagumpay. Glory to God. Sakto ulit na ang nagtatagumpay ay hindi lamang yung nagwawagi, kundi yung mga hindi sumusuko. Praise God. Hindi lamang yung ang nagtatagumpay, hindi lang yung nagwawagi, kundi pati yung mga hindi sumusuko. Pakinggan nyo na lang ng ma'am. Tuwan-tuwa ako. Praise God. Lord, sabi ko, inaaliw mo ko sa pamamagitan ng ganito. Glory to God. Kaya ang prayer ko, it can be this week. Praise God. Makagawa ako ng lyrics para sa church naman. Na kung saan, breakthrough ng church. I'm praying for that. Sana kayo din, humingi kayo. Kung hindi nyo man praise God, at least, ang time yan, yung si Pastor Ramil, yung dito, sabi niya, pwedeng ganun, kaso nga lang mahal pala ng nung apps nun per week pala ang bayad nun pabirang mahal pa. Sabi niya, pwede pong, kahit walang lyrics, Pastor, sabi niya, humming lang, pwede yan, igaganyan mo. Tapos, yung AI, ang maglalagay doon sa gusto mong, sabi ko, paano kung sintonado yung humming ko? Ayusin niya yan. Iayos niya yan. Pero at least, may galing sa'yo. Ganun. Sabi ko, weekly pala ang bayad nun. Sabi ko, mali naman pala yan, weekly. Pero mahalaga na kung saan, Lord, sumasagot ka. Every time na medyo bumababa ang aking tapos, Lord, maiyak ako. Magbibigay siya ng word. Yun ang aking, anong tawag dito, kaaliwan at nagbibigay ng kapayapaan. At Lord, honestly, nagpipray ako, anong direction namin, Panginoon, next year? Glory to God. Hallelujah. Wala akong makuha. Pero itong week na ito ay nakuha ko. That next year is an amazing harvest. Lord, ganito ang nangyayari. Doon sa kanta na binigay ang natagumpay ay ang direksyon ay ang pangarap ay magbibigay ng direksyon sa buhay. Ang pangarap ay magbibigay ng direksyon sa buhay.
Parinig ko lang sandali kasi yung iba hindi nakakarinig para magkaintindihan po tayo. Yan. Praise God. Ano ba yun? Ang tagumpay ay hindi lamang sa nagwagi, Di ba, narinig nyo naman eh. kundi sa mga taong hindi sumusuko. Huwag mong takasan ang mga pagsubok, sapagkat doon mo matutuklasan ang iyong tunay na kakayahan. Ang mga pangarap ay magbibigay ng direksyon sa ating buhay. Tagumpay ang buhay sa mga hindi umayaw. Hallelujah! Purihin ang Diyos na ang mga pangarap ay magbibigay ng direksyon sa ating buhay. Tagumpay ang buhay sa mga hindi umayaw. Hallelujah! Purihin ang Diyos na Praise the Lord. Eksakto ang mga nang eksakto po yung mga lyrics na yon na kung saan di ko alam paano pero nakatulong ang AI, nakatulong at least merong ideya. Pero baka pwede mong isipan yun, kantahin natin pag sa linggo. Sa Sunday kung oras na kaya na. Kasi itong pangalawa ay hindi mahirap kantahin eh. Hindi katulad yung una, ang taas eh. Oh, praise God. Ang pakiusap ko lang, praise the Lord. Kung nakita nyo na kayo ay talagang itinanim dito sa church na ito, pwede ba magtulungan tayo? Ang hangad ko po ay hindi lang sagot, kundi gawa. Kasi sawa na po ako sa sagot na hindi naman talaga ginagawa. Praise God. At kung talaga ay gusto nyo akong pastor, magtulungan tayo rito. Praise God. Kung hindi naman, sabihin nyo rin sa akin. Kasi hindi po lalago at mananatili tayong ganito kung di tayo kikilos. Mananatiling ganito kung di tayo kikilos. Pero, pag nagkaisa, kasi hindi ko naman inaasahan na biglang ganun eh. Hindi eh. At least umuusad. At least pinapakita na talagang mahal mo si Lord. Praise God. Pinapakita na may ginagawa. Kaya nga, covenant relationship to. Tandaan nyo po, hindi kagad result-oriented eh. Makita at mapahalagahan muna natin. Ano ba ang purpose ng buhay? Ngunit higit sa lahat, bakit kayo niligtas ng Diyos? Hindi para magpasarap, kundi may pagagawa siya sa iyo. May pagagawa siya. Praise the Lord. Meron. Kaya hindi po pwedeng walang ginagawa. Mabubulaga tayo pagharap natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, mag-pray ang bawat isa na bigyan araw-araw. Sana ginagawa nyo. Araw-araw ang prayer na yon, Lord, bigyan mo ko ng bagong puso. Kahit anong busy mo sa trabaho, hindi pwede na walang oras na ibinibigay sa Diyos. Dahil pagharap mo sa Kanya, hindi naman niya tatanungin eh.
Naging magandang empleyado ka ba? Naging maayos ka ba yung empleyado? Okay, best employee ka. Ibig sabihin, matutuwa si Lord doon? Ang tanong, ginawa mo ba yung pinagagawa ko? Okay, kung best employee ka, okay, promoted ka, okay, maayos ang trabaho mo. Tapos, lalong okay kung doon nakapang-share ka sa trabaho mo. Anything na ipaparanas ng Diyos, hahanapan niya tayo. Look at, basahin at intindihin ang parable of the talent. Ang parable of the talent. Hindi, binigyan po sila ng ng pera eh. Ang binigay sa atin, talento na kung saan. Hahanapin, saan ang bunga ng talent na ibinigay ni Lord. Pagharap natin, hahanapin niya every opportunity. Pag inilagay ka dyan, hahanapin at hahanapin. Praise God. Ang alin? Ang bunga ng paglalagay sa'yo. Sana makita natin, maintindihan natin bago maging huli ang lahat. Ang pinakamahirap niyan, marirealize mo na lang pagharap mo sa Kanya. Defeated ang purpose yun. Praise the Lord. Defeated ang purpose. Kaya nga, hallelujah, sa mga may asawa, hanapin ni Lord sa inyo ang mga asawa nyo. Asaan? Nadala nyo ba kay Lord? Sa pamilya, hanapin ni Lord. Saan kapamilya mo? Hanapin at hanapin yan. Sa mga may trabaho, hanapan ni Lord. May bunga ka ba sa trabaho mo? Praise God. May persecution dyan. Mapipersecute ka. Sa totoo lang. Pero hindi dapat katakutan ng persecution. Bakit? Pag matibay ang relasyon mo sa Panginoon ng persecution, wala pong totoong nakakilala sa Diyos na hindi nakaranas ng persecution. Ang persecution, kaya ka na-persecute, ay dahil sa ginawa mo para sa Panginoon. Pero kung ikaw ay napagalitan o kaya ikaw ay nasita dahil sa may mali kang ginawa, hindi persecution yun. Hindi persecution yun. Kasi hindi naman sa Diyos yun eh. Yung patungkol sa Diyos na kung saan ay pinersecute ka dahil sa ginawa mo. Ulitin ko po. Praise God. Hallelujah. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Amen? What does the Bible say about covenant relationship? Covenant relationship is that God would one day fulfill all of His promises. I repeat, that one day fulfill all of His promises. Gusto mo bang mangyari sa buhay mo yan? Sang araw, magkakaroon ng katuparan ang mga pangako ng Diyos sa bawat buhay na umiibig sa Kanya ng totoo. Praise the Lord. Parang ayaw nyo yata yun na. Kaya nga sabi ko, it's not perfection, but rather, it's about authenticity. It's about authenticity. Kaya, repairing His relationship with His people and blessing the nations through them. Praise God. Ano yun? Inaayos daw niya yung relasyon. Saan? Sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tao. At saka, pag naayos yun, nangyari yun, ibibless niya ang nasyon. Mabibless ang nasyon. Praise the Lord. Amen? Amen. Kaya, ulitin ko, mamaya magbibigay ako ng instruction at yung instruction na yon ay inaasahan kong susundin. Praise God. Inaasahan kong susundin yon. Hello, andyan ba kayo? Praise God. Kaya nga, ang hangad ko ngayon, hindi lang sagot, pero gusto ko ng sagot. Praise God. Hindi lang sagot, kundi may gawa. Jeremiah 31, verse 31. The day is coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and Judah. 32. This covenant will not be like the one I made with their ancestors when I took them by the hand and brought them out of the land of Egypt. They broke that covenant, though I loved them as a husband loves his wife, says the Lord. Kasi may covenant ang Diyos. Hallelujah. Sinabi niya kay Moses na kung saan, ilalabas sila sa Egypt. Egypt is slavery yan eh. Slavery. Kaya nga, kung slave ka sa kahirapan, slave ka sa sakit, slave ka sa mga lanong mga bagay. Praise God. Pag nakilala mo si Lord, pagbihag ka doon, ilalabas ka niya doon. Praise God.
Aalisin ka doon sa slave o sa pagiging slavery. Bihag ka, sakit karamdaman, ilalabas ka ng Panginoon diyon. Pero may reason, may purpose. Bakit niya gagawin sa iyon? Andiyan ba kayo? Narinig niyo po yung patotoo ko na, hindi yun biro-biro, hindi yun invento. Na yung naipag-pray ko, sabi ko na ang taning 2 linggo ba yun kung di ako nagkakamali. Kasi medyo matagal ng pangyayari yun. Tapos in-extend, naging 1 buwan. Tapos in-extend, naging 2 buwan. In-extend, naging 6 months. In-extend, naging 1 year. In-extend, naging 2 years. After 5 years, namatay yung doktor. Mag-asawa yung doktor na yun. Yung isang doktor, mag-asawa yung doktor na yun na nagano doon, namatay. 7 years or 9 years after, namatay po yung pasyente. Bakit? Pagkatapos na magaling na siya, bumalik sa dati. Pwedeng hindi nga biglaan, pero mahirap. Ang pinakamahirap sa lahat kasi ay yung sisingilin ka sa dulo. Pag dulo, wala nang solusyon. Wala solusyon. Kaya ayaw ni Lord ng ganun. Praise the Lord. Amen? Ulitin ko, verse 32. This covenant will not be like the one I made with their ancestors when I took them by hand and brought them out of the land of Egypt. They broke that covenant. Though I love them as a husband, sabi niya, love his wife, says the Lord. 33. But this is the new covenant I will make with the people of Israel. After those days, says the Lord, I will put my instructions deep within them. Magbibigay siya ng mga utos. Malalim sa kanila, deep. Yung instruction na yon, tutugon, lalalim. And I will write them on their hearts, sa puso. I will be their God, and they will be my people. Do you want that? Amen. Praise God. Hallelujah. Na kung saan ang mga salita ng Diyos babaon ng malalim sa puso natin. Kaya nga pag oras na ganon, makikita mo, hindi pa hirap ang pagbabasa ng Bible. Hindi pa hirap ang pag-worship. Hindi pa hirap ang pananalangin. Hindi pa hirap yung family altar. Kasi sino makikinabang nun? Hindi church, kundi pamilya nyo. Kaya kung mahal mo ang pamilya mo, mag-pray kayo. Ay nagpipray naman kami. According dun sa instruction, gagawin mo. Kaya nga, yung new covenant ay magiging masunurin ka yung naririnig mo, gagawin mo. Bakit? Bibigyan ka ng bagong puso. Praise the Lord. Hallelujah. Ba't nawala yung Nawala yung... Nawala? Hindi nawala? Hindi, ngayon lang nabalik. Kanino nawala? Ngayon nabalik. Praise God. Hallelujah. Kaya mahalaga na kung saan malalim, bibigyan natin ng lalim ang mga naririnig natin, ang mga napag-aaralan natin, ipapamuhay. Hindi pwedeng Sunday lang, ulitin ko. Tapatan lang. I want an honest answer. Mahal natin si Lord? Praise God. Hallelujah. Kahit hindi ko kayo makita, bahala si Lord makakita. Mahal ba natin si Lord? Mahal natin ang church? Sigurado? Yeah, praise God. Gusto niyo ba yung pastor na in-assign sa inyo? Praise God. So may gagawin tayo. Praise the Lord. Hello, amen? May gagawin tayo. Praise God. Gusto ba natin na lumago ang church na ito? O hindi lang tayo atin? Ba't walang sagot? Ayaw nyo? Magsabi rin kayo ng totoo. Aatin ka lang ba pag linggo? Hindi. Gagawin mo yung naririnig at kasi kung hindi gagawin, hindi tayo uusad. I-apply. Naintindihan? Gagawin. Praise God. Tingnan nyo, praise God. Kasi merong benepisyo Praise God. Na kung saan, naintindihan mo ang covenant, gawin mo, may sakripisyo. Definitely may sakripisyo. Lahat ng bagay. Sa lahat ng relasyon, may sakripisyo. Praise God. Pero sabi ko, halimbawa, kung asawa mo ay hindi nag-church, hindi pa kilala si Lord, hallelujah, may gagawin ka, may sakripisyo.
Sa umpisa, hindi basta-basta papayag ng demonyo. Sa umpisa, hindi basta-basta. Kaya kung asawa nyo, no, ipag-pray nyo na hallelujah, habang tulog yan, pero hindi mo na kailangan na iparinig. Lay hands mo. Tapos kausapin mo, pag oras na nasa mood, kausapin mo, doon mo sharean. Pag nagalit, tigil. Pagkatapos, share mo uli. Tapos pag-pray mo uli, pag-pray mo siya nang hindi niya alam, may banal na espiritu siyang kikilos. Si Pero nga, hari at saka matigas ang ulo hindi makaalma sa Diyos Pagkatapos, magbibigay ng salot. Kasi meron talagang consequence. May consequence ang bawat hindi pagsunod. Praise God. Hello, amen? 10 benefits of God's covenant. Ito muna ang ating pag-usapan. 10. Praise God. Benefits of God's covenant. Number 1. Pakibasa. Gusto mo yan? Gusto mo yan? Oh, ano yung number 1 ng benefits pag may covenant relationship kay Lord? Number 1, healing. Ano yan? Kagalingan. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi mo mararanasan yung untimely death. Praise God. Kasi pag oras na mataas, matibay ang iyong relasyon sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Ay asa iyo ang pangako niya, ang kagalingan. Praise the Lord. Sabi ng Psalms 103 verse 1, let all that I am praise the Lord. With my whole heart, I will praise His holy name. Ganda nito, no? I-declare mo to sa puso mo. O sabi, let all that I am praise the Lord. With my whole heart, not half heart, whole heart, I will praise His holy name. Praise God. Verse 2, let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. Meron bang magandang ginawa si Lord sa'yo? Praise God. Huwag mong kalilimutan yun. Praise God. Verse 3, He forgives all my sins and heals all my... Si Lord, hindi lang pala niya tayo patatawarin at lilinisin. Pagagalingin din tayo. Dito, He forgives all my sins. May natira ba? Wala. All. Pero ito, and heals all my diseases. Kahit hindi pa nakasulat yung pangalan ng sakit na yan noon, ay kasama na yan sa pinagaling ng Panginoon. Praise the Lord. Kasi yan, heals all my diseases. Verse 4, He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies. Wow! Glory to the living God. Verse 5, ganda ng verse na to. He fills my life with good things. My youth is renewed like the eagles. Basahin nyo ang Psalm 103. Ang ganda. Hallelujah. Another thing. Ano yun? Ito yung verse na to na ilalabas ko at pababasa ay praise God. Katulad yan hindi katulad, kundi ito yung kalalabas lang nila. Kalalampas lang nila. Saan? Sa Red Sea. Yung lupang, yung lupa, yung dagat na pula. Di ba hinati yon? Yung Red Sea, hinati yon. Pagkatapos kalalagpas lang nila doon. 3 days pa lang nangyayari. Ay kasi pag kasama ka doon, imagine mo lang, nakasama ka, na naglalakad at tumatawid doon sa hinating dagat. Ano sa palagay mo ang pakiramdam mo? Wala kang pakiramdam? Yung makita mo, unawi yung dagat na pula, nahati, tapos doon ka dumaan, habang dumadaan ka, hindi sumasara. Anong pakiramdam mo nun? Overwhelmed? Anong pakiramdam mo nun? May pakiramdam ka? O wala kayong pakiramdam? Kasi anong mararamdaman mo nun? Habang pambira, humahati, habang lumalakad kayo, nahahati. Kasi sa pamagitan ng pananampalataya yun Hindi naman ang sabi na ituon mo at mahahati yun. Habang nahahati, lumalakad sila.
Kaya nga ang pagdaan po doon ay may pananampalataya yun. Hindi naman kagad-hati yun eh. Kundi talaga habang lumalakad, nahahati yun. Oh. Anong mararamdaman mo doon? Oh. 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 Kasi, kakaibang karanasan yun. Kung kasama ka doon, kakaibang karanasan yun. Karanasan na mahirap kalimutan. Sa mga Israelites, nakalimutan ba nila? Ha? Ba't hindi kayo sumasagot? Oh, nakalimutan ba nila? Kasi Exodus 14 yun natin eh. Oh, pagdating ng Exodus 15, wala silang mainom. Naghanap sila ng tubig. Anong ginawa? Nagreklamo. Kanino? Kay Moses, nagreklamo. Nagreklamo kagad. Pambira, katatapos lang ng napakaganda na itong dagat na pulan to, hinati niya para daanan, tubig lang na maiinom. Parang kinalimutan mo yata yung naranasan mo. Ang pinakamahirap sa lahat, nakaranas tayo ng pagpapala at pag-aayos at pagliligtas ng Diyos sa ating buhay. Sa isang sitwasyon lang, kakalimutan natin yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay na napakaganda. Ang pinakamagandang nakamit natin, kapatawaran ng ating kasalanan. Pagtanggap niya. Praise God. Pero hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas ka. No. Ginawa ng Diyos yun. Pero after mong maligtas, hindi po pwedeng wala kang gagawin. Hindi po pwede. Ulitin ko. Hindi, magkaroon tayo ng banal na takot sa Panginoon kung totoong may relasyon tayo sa Diyos. Look at this. Exodus 15:26. Exodus 15:26. Yeah. Sabi niya, He said, if you will listen carefully, kung makikinig lang kayong mabuti, to the voice of the Lord your God. Saan? Sa tinig ng ating Diyos, na ating Panginoon. And do what is right in His sight. Gawin kung anong tama sa kanyang paningin. Obeying His command and keep all His decrees. Sinusunod ang kanyang utos. At pinapahalagahan ang kanyang mga sinasabi. Then I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians. For I am the Lord who heals you. Pangako yan ng Diyos. Isa yan sa benepisyo ng may covenant relationship sa Lord. Ano yun? I will not make you suffer any of the diseases. Pinakamagandang, pinakamalakas na immune system yan. Hindi ka tatablan ng sakit na ipinaranas ko sa Egypt. Kung magkasakit ka man o mayroon, bakit may tumalab? Ang pangako niya ay pagagalingin ka. Ganyan siya magpahalaga ng relasyon. At kung ikaw, in return, ay nagpahalaga rin ng relasyon. Pagdating ng takdang panahon, hallelujah, tumawag ka sa Kanya, pakikinggan ka niya at pagagalingin ka rin. Walang untimely death. Old age, or ang pinakamaganda, na lagi kong dinideclare at sinasabi sa inyo, rapture na lang ang ating mararanasan. But the thing is, para yan sa mga marunong sumunod at nagbigay, nagsuko ng buhay, merong a covenant relationship sa Diyos na buhay. Praise God. Don't expect great things kung hindi mo talaga sinuko ang buhay mo sa Panginoon. Why? Kasi inaasahan, siya nga sinuko niya buhay niya. Dapat din lang tayo, isuko rin natin ang buhay natin sa Kanya. Healing is for those who have a covenant relationship with God. Praise God. Hallelujah. Amen? Narinig ba natin at naintindihan? Number 1 benefit yan, healing. Praise the Lord. Amen? Kaya, number 2 benepisyo ng covenant relationship. Number 2, hindi lang healing, kundi number 2, letter H din. Hope. Number 2, I hope.
Sabi ng Isaiah 40:31. Alam niyo ba, ang gandang benefits yan? Praise God. Ano ang hope? Sa Tagalog, hindi yan nilaga. Naalala niyo yun? Pag-asa, hindi nilaga. Naalala niyo yung, wag na lang. Praise God. Verse 31. But those who wait for the Lord, siya daw na naghintay sa Panginoon. Pag sinabing wait, kasi ito yung amplified. Kasi ang amplified, ang pinakamahabang version sa Bible ay amplified. Bakit? Merong word doon na ipapaliwanag niya, ibibigay niya yung meaning. Dito, ibinigay niya. Those who wait for the Lord, ibig sabihin, kaya may open and close dito. Pag sinabing wait, who expect, look for, and hope in Him. Kaya pag sinabing wait, nag-expect, look for, and hope in Him. Praise God. Kaya nga ano yun? Umaasa ka, praise God, ano ba, tinitignan mo, ano pa, inaasahan mo, hope and expect. It's almost the same. Those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in Him, will what? Will gain new strength and renew their power. They will lift up their wings. Pag sinabi doon, rise up close to God, like eagles, rising toward the sun. They will run and not become weary. They will walk and not grow tired. Kaya, waiting is hoping. When you say wait, ang hirap na nag-aantay ng hindi ka marunong umasa. Pero, pag nag-aantay ka na nandun yung hope, nandun yung pag-asa, ganado kang magantay. Praise God. Amen ba? Parang pag December, di ba? Maasa ka, waiting. Uy, panahon to ng 13-month pay. Uy, meron ng 13-month pay. May bonus pa. Waiting. Umaasa ka. Praise God. December 30 na, di pa dumarating. Di bali, may isang araw pa. Waiting give you strength. Pag oras na nag-aantay ka, na merong pag-asa, ano yun? Magbibigay yan ng lakas. Benepisyo yan ng alin? Ng merong covenant relationship sa Lord. Praise God. Hallelujah. Kaya sinasabi ko, Lord, hallelujah. Ako po ay naniniwala at umaasa, Lord God. Na ano? Hallelujah. Hindi mo kami binigyan ng pangalang ABCI, Amazing Breakthrough, nang wala kaming mararanasang amazing breakthrough. Pag sinabing amazing, pag ano ba ang amazing? Hindi naman hindi naman kapanipaniwala Kamangha-mangha, yun. Kamangha-mangha. So in short, hindi simple. In short, hindi simple. Kasi kamangha-mangha. Gawin yung gawin mong 24. Yung 24. Gawin mong 24. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Pag sinabi mong amazing kamangha-mangha, hindi ordinaryo. Praise God. Hindi madali. Kasi kamangha-mangha Amazing. Hindi madali. Kumbaga sa hindi mo kaya na ikaw lang yun. Kasi kamangha-mangha Hindi mo kaya na mag-isa. Kasi kung kaya mo, ikaw lang mag-isa, wala. Hindi amazing yun. Praise God. Amazing na breakthrough pa. Ibang usapan yun. Lahat na lang, mag-isip ka, i-search mo na lang, buong linggong nito. Ano ba yung talagang meaning ng amazing at saka ng breakthrough? Hallelujah. Kaya, ibang usapan yon. In short, ang makakagawa nun, ang Diyos. Pero, tayo ay kabahagi. Gawin lang natin yung pinagagawa niya. Praise the Lord. Hallelujah. At doon din tayo makakaranas ng kamangha-mangha. Kasi pag hindi mo ginawa, hindi kamangha-mangha yun. Antay ka na antay, wala darating. Praise the Lord. Glory to God. Kaya sabi niya, those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in Him, will gain new strength and renew their power. Kaya nga pag oras na minsan, medyo bumababangan ako, hallelujah, Lord, sa iyo ko aasa.
Diyos sa'yo magtitiwala. Ikaw ang yaman na hindi mawawala. Yun yung una, yung worship eh. Yaman na hindi mawawala. Praise the Lord. Glory to God. Kaya, evaluate yourself. Kamusta? Praise the Lord. Kaya, pag oras na ginawa natin yung pinagagawa ng ating Panginoon, praise the Lord. Alam niyo, i-bless ng Lord ang church? Lalo kang mas bless. Lalo kang mas bless. Kung matibay ang relasyon natin, kaya nga kung meron tayong relasyon na matibay sa Diyos, hindi mahirap magbigay. Hindi mahirap umattend. Hindi mahirap mag-devotion. Hindi mahirap ang mahirap, gagawin mo lang ng ganun lang, binasa mo lang ng walang epekto yon, walang resulta. Kaya nga sabi ko, isang chapter lang Ang ginawa mo, Bible reading without understanding. Praise God. Kaya kung may ginagawa ngayon, ewan ko sana, binabasa nyo, ganun, doon sa GC, na kung saan, nagbibigay ako na kung saan, una muna, ito yung word of the day, tapos nagbibigay ako ng mga bagay-bagay na kung saan ay nakuha kong doon, binasa nyo, sana magbigay ng kalakasan din sa inyo, basahin nyo rin. Kasi, sabi ko nga, bago ka umalis, mag-pray at mag-worship ka muna kahit isa. Bago ka umalis, tapos may isang verse ka. Napangawakan, Lord, itong verse na ito, nasalita mo na ibinigay mo sa akin, pangawakan ko to. Layo mo po ako sa anumang kapamakan, anuman ang plano ng kaaway sa buhay ko, hindi mananaig. Kinakancel ako ang anumang aksidente, anumang mga bagay, anumang mga Lord, hallelujah, ingatan mo po ako. Praise God. Hallelujah. Anuman daanan ko, Lord, makakayanan ko. Praise the Lord. Hallelujah. Tapos, pag oras ng hina ka, Panginoon, aasa pa rin ako sa iyo. Magtitiwala ako sa iyo. In spite of. Amen ba? Palakpakan mo nga si Lord. Hallelujah. May natututunan ba tayo? Praise God. Teaching style itong ginagawa ko. Okay. Encouragement. Hope sees the invisible. Yan ang hope. Pag may pag-asa, ang pag-asang to, kasi ang inaasahan mo, hindi pa naman nangyayari. Aasahan mo ba naman yung nangyari na? Ang inaasahan mo, hindi pa nangyayari. Kaya nga ako maasa ka Hope sees the invisible. Ang kagandahan, sa hope kasi ay ang nakikita niya, yung mga bagay na hindi pa nakikita. Feels the intangible. Ramdam mo. Ramdam mo, kahit hindi mo nahahawakan. Ano pa? And achieves the impossible. So in short, yung hope ay ang dulo, impossible. Grabe. Imposible pero nangyari. Bakit? Sa Diyos kasi, walang bagay na imposible. Lahat posible. Praise God. Ang ma-achieve mo, imposible. Grabe. Praise the Lord. Hallelujah. Saan nagsisimula? Hope, pag-asa. Isa yan sa blessing ng covenant, pag-asa. Praise the Lord. Sana habang nakikinig ka ngayon, tumutubo yung pananampalataya. Hindi yung tumutubo yung antok. Ang tumutubo, pananampalataya. Praise the Lord. Amen? I repeat, hope sees the invisible. Kaya pag nag-worship ka, praise God. Hallelujah. Nakikita mo. Hindi nakikita ng iba, pero nakikita mo. Praise God. Ramdam mo, kahit di mo pa hawak. Pero huwag ka naman mangarap na Lord, bigyan mo ko ng mali-malitang pera. Huwag kang mangarap ng ganon. Lalo na yung mabilisan, huwag kang mangarap ng ganon. Praise God. Tatandaan nyo yun, sinabi ko noon, that there is no elevator of success. May anomalya yun pag ganon. Pinakamaganda, achieves the impossible. Wow. Praise the Lord. Amen? Another, hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Yan yung hope. Ano yun? Nakikita yung liwanag
sa kabila ng kadiliman. Yan ang pag-asa. Sa dilim, praise God, meron pa ring liwanag. Praise the Lord. Glory to God. Sana ramdam niyo po ito. Kasi being able to see that there is light, merong liwanag sa kabila ng kadiliman. Hallelujah. Kaya talagang tutubong pananampalataya mo eh. Kaya talagang magiging excited ka eh. Praise the Lord. Hallelujah. Ilan na yung benefits ng covenant relationship? Praise God. Hallelujah. Ikatlo. Basa. 1, 2, 3, go. Isa yan sa benefits. Ano yun? Yung faith. Pananampalataya. Pinag-uusapan natin matagal ang pananampalataya eh. Sana tumubo ang pananampalataya. At ang pananampalataya, itutulak ka saan? Sa pagsunod. Ang totoong may pananampalataya, susunod. Ang totoong may pananampalataya, aktuhan. Praise God. Kasi ang faith, to one who has faith, no explanation is necessary. Pag meron kang pananampalataya, hindi na kailangan magpaliwanag. Praise God. Hallelujah. Hindi kailangan. Pag may pananampalataya ka, hindi kailangan ng paliwanag. Paniniwala, hindi paliwanag. Kaya nga faith eh. Praise the Lord. Amen? To one without faith, sa mga wala namang pananampalataya, no explanation is possible. Pag may pananampalataya ka, hindi na kailangan ipaliwanag. Pero pag wala kang pananampalataya, kahit anong paliwanag, wala. Mahirap kausap yung walang pananampalataya. Pero masarap kausap yung may pananampalataya. Praise the Lord. Kaya nga, hallelujah. Kaya kung ang mga kasama mo yung mga walang pananampalataya, huwag ikaw magpahawa. Inulit ko, huwag ka magpahawa. Ano ba ang mga kasiyahan mo sa buhay? Baka puro makamundo na lang. Baka pati ang worship, baka pati music na pinakikinggan mo. Puro makamundo. Paano lalakas ang pananampalataya mo? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kasi ang totoong may pananampalataya, nakikita yan, araw-araw may ginagawa. Patungkol sa Diyos, hindi yun sa trabaho mo. Hindi ko sinasabing huwag mong pabayaan ang trabaho mo. Ayusin mo yung trabaho mo. Pinaka-the best na ibigay mo yun sa trabaho mo. Pero, huwag mong ihiwalay din. Dapat may ginagawa ka rin para sa Panginoon. Praise the Lord. Romans 10:17. So, faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. Kaya pananampalataya, nakasentro talaga sa pakikinig ng mabuting balita. Kasama na sa pakikinig sa kanyang tinig. Ang salita ng Diyos ay buhay. Praise God. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Yan bang yung napapakinggan? Praise God. Kasi hearing napapakinggan. Oh, do you hear the voice of the Lord? Saying. Sa Book of Revelation, chapter 2 and chapter 3, sa 7 churches, lagi yon sa dulo, sinasabi, those who has an ear, let them hear. Those who has an ear, let them hear. Those who has an ear, let them hear. Sinabi niyan sa 7 churches. Praise the Lord. Kaya ang pananampalataya ay nakadepende sa mga pinakikinggan mo. Kung salita ng Diyos ang pinakikinggan mo, kaya nga ang totoong may pananampalataya, marunong magbasa ng kanyang salita. Hindi isa-isang tabi. Praise God. Hindi rin yan pabilisan. Glory to God. Ang worship para ma-invite mo yung presence ni Lord. Praise God. Pero ang mag-aakto niyan ay yung kanyang salita. Praise God. Hallelujah. Ang totoong may pananampalataya, Lunes hanggang Linggo yan. Hindi pwedeng Linggo lang. Prove your faith. Tingnan sa Sunday, kung totoong may pananampalataya at gusto mong magkaroon talaga ng covenant relationship kay Lord. Kung totoo. Patunayan mo. Huwag kang darating dito ng late. Huwag kang darating dito na nag-umpisa na. Praise God. Hallelujah. Si Lord, ang mahala niya. Praise the Lord. Kita mo. Mas maganda nga, abutan ng stocking eh.
Pero sa mga lalaki, sana, alas 9 pa lang nandito. Praise God. Kasi, praise God, ay sama-sama tayo. Tanggalin ang paliwanag. Gawin ang dapat. Praise the Lord. Hallelujah. Linggo na lang tayo, karating na lang, linggo na lang. Linggo na lang. Praise God. Ano pa? Ito na. Pati Wednesday, kumonek kayo. Hindi, praise God. Aliban si Jester, kasi may trabaho eh. Oh. Nakasalang, panggabi. Oh, may trabaho eh. Praise the Lord. Oh. Hallelujah. Alisin ang paliwanag. Gawin. Praise God. Hallelujah. Bakit? Kung meron kang dapat iayos, faith mo. Isang totoong faith. Authentic faith. Bakit? Pag may covenant relationship ka, totoong relasyon sa Diyos, may totoong pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Amen? Isa. No, to trust God in the light is nothing. Sa liwanag, pagkatiwalaan mo sa Diyos, wala yun. But to trust Him in the dark, that is faith. Kasi kung liwanag, tingnan mo. Kung ang faith mo lang ay during ng mga magagandang bagay, hindi talaga pananampalataya yun. Eh paano kung sa mga alanganing sitwasyon, andun ba ang iyong pananampalataya? Sa alanganing sitwasyon, andun ba ang pananampalataya? Praise the Lord. Hallelujah. May mga bagay pagkakataon. Hallelujah. Glory to God. Magugulat ka na lang. Praise God. Kahapon nga, kagabi, sabi ko nga kay Pastoran ako sabi ko meron, pambihira, sabi ko. Agulat ako bago matutulog, mag-alas 12 na ng gabi yun eh. Ang ating gabi, katatapos lang magplansya. Yung Pastoran sabi ko, may pumasok sa Gcash ko. May nag-offering. Nakita ko, sabi ko, magkano? Sabi niya, 10,000. Pero actually, 10% lang ng 10,000. Dinideclare ko na lang ng malaki. So, magkano yun? Alam niyo kung sino yung nag-offering na yun? Hindi niyo kilala. Pero kilala. Alas 12 ng gabi. Praise the Lord. Glory to God. Sabi ko, Lord, kasi nagpipray ako, Lord, gagawa ka ng himala. Paranas mo nga sa akin. Patikim lang, Lord. Patikim lang. Patikim lang. Paano ka kumilos? Pero mo, mag-alas 12 ng hating gabi. Nagganon. Tapos aasahan mo. Pabihira. Praise God. Hallelujah. Tapos nung sabi ko, kamusta po kayo dyan? Merry Christmas. Mabuti naman po kami. Praise God. Kayo po, kamusta? Andito kami sa Tugigaraw. Dahil aywan ko kung siya naging presidente ng Lion sa kanila. Sabi ko, pambihira to. Amazing to. Kung si Roger nagpadala sa Gcash ko, hindi amazing yun. Hindi amazing yun. Hindi amazing yun. Kasi pambihira. Hallelujah. Si Roger nagsasabi sa akin, ilang bigas po ang kailangan natin sa Thanksgiving. Sabi ko, sobra ka naman. Sabi ko, hindi tayo magsasaing ng isang sakong bigas. Hindi po. Sabi niya, hindi po. Sabi niya, hindi po, sa rapol. Sa rapol lang bibigay ko. 10 sako. Hindi po, isa lang ang ibibigay ko. Pambihira. Glory to God. Hallelujah. Ibang klase. Ibang klase. Kasi, Lord, minsan, challenge ko si Lord minsan. Lord, sige nga, magbigay ka nga ng halimbawa, Lord, na meron kang gagawin amazing. May mga ganong bagay eh. Oh. Pero, sa maliit, matuwa ka. Kasi alam namang matuwa ka lang sa malalaki. Hindi ka marunong mag-appreciate. Hindi ka mapagkakatiwalaan ng Panginoon. Marunong ka mag-appreciate. Amen? Alit na bagay, mag-appreciate. Praise God. Last. Muna to. Although na 10 to, 6 pa. Love. Love is part of the benefits of covenant relationship. Ang totoong may covenant relationship kay Lord ay establish yung love. Ang love willing to sacrifice. Pag sinabi mong love, willing to sacrifice. Ang love, first and foremost, ay address yan sa Diyos.
anything na love na higit sa Diyos, hindi tama yon. Kasalanan yon. That's idolatry. Kaya nga, sabi ng Diyos doon sa Matthew 22:37, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. All. Kanino? Sa Diyos lang yon. Tandaan nyo, ang Diyos ay isang Diyos na mapanibugho. In sa English, mas madali, jealous God. He is a jealous God. Why? Siya lang ang may totoong pag-ibig. Kaya ang mayroong karapatang magselos lang ang Diyos kasi siya ang may totoong pag-ibig. Praise the Lord. Ang tao hindi. Limited yan. Kaya nga, yan ang dapat na talagang, hallelujah, benepisyo, isa sa pinakamainam na benepisyo ng covenant relationship is love. Do you really love God with all your heart? With all your mind, with all your soul? Praise God. Check yourself. At ang desisyon na ito, hallelujah, ay kailanman hindi mo pagsisisihan. Hallelujah. Uulitin ko, hindi natin alam. Although na may pananampalataya tayo, pero still ang may hawak ng buhay natin si Lord. Kasi pwedeng mamaya kunin tayo ng Panginoon. Pwedeng bukas. Hindi natin alam. Pero, hallelujah, kung binibigay mo yung totoong pagmamahal mo sa Panginoon, no matter what, ano man ang mangyari, ay mahal mo si Lord, hindi ka mapapahamak. Matakot po. Lalo na po ngayon, kaya tingnan nyo, nalalayo, ibang-iba ng pananampalataya, pagmamahal noon sa ngayon. Ngayon, may nakita ko na kung saan, nabasa, na kung saan, may mga movie pala yung ginawa, Simpson na cartoon ba yun? Si Simpson, na kung saan na ang palabas ay Happy Hell. Parang ganun, Happy Hell. May palabas doon, ewan ko, hindi yata na ipalabas dito, Happy Hell. Tinotwart yung katotohanan. Binabaluktot ang katotohanan. Pinalalabas ngayon. Mapapanood yan mga bata. Pinalalabas na ang impyerno ay masaya. Ang impyerno, masaya. Naku, pambihira. Gumagawa talaga ang demonyo na pagbaluktot. Hindi ho. Naku, yan, pag napunta sa impyerno, wala nang kalutasan yan. The moment ang tao napunta sa impyerno, pag wala kang takot dito, matakot ka na, inuulit ko. Kung hindi ka natatakot, tinatakot na kita. Kung paano mo ito tanggapin to, nako, pambira, gawin mo to, intindihin mo ng buong puso. Kasi, pag napahamak sa impyerno, pang walang hanggan na yon. Ubos ang lahat ng numero, wala nang alisan doon. Pang walang hanggan na yon. Yung nararanasan ngayon sa hell ng mga taong napunta na sa impyerno ay hindi pa pagdating ng lake of fire, mas lalong matindi. Kaya nga, katakutan natin to. Kaya nga pag may takot ka sa Panginoon, bibigyan ka ng katalinuhan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bakit? Para pagtagumpayan mo ang lahat ng yun, bibigyan ka ng katalinuhan para maintindihan mo lahat ng yun. Kaya ang pagmamahal sa Diyos ay dapat number 1. Yan ang totoong relasyon sa Panginoon. Sana naiintindihan natin. At ipakita mo. Hindi yan sinasabi. Ipakita mo. Praise God. Magkaroon tayo ng achievement dito. Praise the Lord. Dapat lang. Pero temporary lang. Pero kahit anong haba ng buhay mo, may katapusan. Look at Enrile. Natapos din. May katapusan lahat ng bagay. Praise God. Hallelujah. Pero ang pinakamatindi, natapos mo man, ang assignment mo rito, andun ka naman sa piling ng Diyos. Grabe yun. Naaalala ka rito, pero mas malalong masaya po doon. I pray and nawa, magkaroon tayo ng covenant relationship. Mauna man ako sa kanyang kaharian, ang ABCI ay magpapatuloy. Hindi ito salita ng pagpapaalam. Dahil ang deklarasyon ko, rapture na ang mararanasan. Praise the Lord. Dahil sa totoo lang, hindi man natin alam, hindi man kayo aware, pero ang pagbabalik talaga ng Panginoon ay nalalapit na.
Praise the Lord. Meron ako nakikita ilang beses na that by the year 2030, magkakaroon na ng one-world government. Okay. Ngayon, tingnan niyo po ngayon lahat. Hallelujah. Ipaparalyze ng tao. Grabe. Ang tindi pala ng AI na yun. No? Lahat na. Grabe pa. Pwede. Hey, sa atin sinimulan na rito eh. Sa pamagitan ng alin? Hindi, yung ID, national ID. Yung national ID. Sa Europe ngayon, parting Europe at ilang mga maunlad na bansa, andoon na yung digital ID. Doon pala sa digital ID, ay lahat nakalagay, including your bank, including everything. Kaya kung nanood kayo noon ng mga about raptures, yung left behind, biglang naubos yung kanyang income na ang laki-laki. Yung pala, dahil doon sa digital, inimpose na yan. Nagsimula yata, I think, sa England. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Panginoon. Ang totoong banal na takot, merong matinding, marubdob na pagmamahal sa Diyos. Sabi ng 1 John 4:7, Dear friends, let us continue to love one another, for love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. Praise God. Verse 8, but anyone who does not love does not know God, for God is love. Kaya nga, ulitin ko, sabi niya, sino ang magpatuloy sa pagmamahal sa isa't isa? Bakit? Love comes from God. Ang pag-ibig nagsisimula sa Diyos. Sino man na nagmamahal sa Diyos ay anak ng Diyos at kilala niya ang Diyos. Verse 8, pero sino man na hindi nagmamahal sa Diyos ay hindi niya kilala ang Diyos. Bakit? Ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Pero hindi mo pwedeng baliktarin yon. Love is God. No, it's not. God is love. Kasi madidisip kapag love is God. Malin mo ko, ang Diyos yan. Hindi. God is love. But not love is God. Ang Diyos lang ang pag-ibig. Amen? Kaya, this is too slow for those who wait, too swift for those who fear, too long for those who grieve, too short for those who rejoice, but for those who love, time is eternity. Ganda, no? Ang oras, time is too slow for those who wait. Sa totoo lang, di ba pag nag-aantay ka, ang bagal ng oras. Di ba? Ng takbo. Oh, too swift for those who fear, too long for those who grieve. Ano ba? Too short for those who rejoice. Tingnan mo naman. Pag ang saya-saya mo, di ba? Ang bilis ng oras. Naranasan mo yan. Ang bilis naman ng oras. But for those who love, pero sa mga nagmamahal, time is eternity. Amen? Praise God. Hallelujah. Papakita ko lang sa inyo. Ang number 5 niyan, pero sa next Sunday na natin pagsama. Prosperity. Isa sa covenant relationship ng Lord. Pagpapalain niya ang kanyang mga anak. Amen? Praise God. Let's pray. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita. Lord, wala akong kakayahan na ipaunawa ng lubusan sa bawat isang nakinig. Pero Holy Spirit, ikaw po, Lord God, ang magpaunawa sa bawat isang nandito, sa remnant ng ABCI family. I pray, Lord God, maging matibay, maging totoo, maging malalim, maging malawak. Praise God. Ang aming pagmamahal sa iyo. Ang aming commitment sa iyo. Ang aming dedication sa iyo. Lord God, hallelujah. Isa po, Panginoon, sa bungat pagpapala ng pagsuko namin ng buhay namin sa iyo at magkaroon ng covenant relationship, Lord God, ay yung kagalingan. Lord, alam mo po, pati yung mga nakakonect, sino mang may mga sakit karamdaman, Lord, hallelujah. I pray and I declare, Lord God, na pagalingin mo po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Mula ngayon, Panginoon, I prophesy in the ABCI family that we will grow. We will go deeper. We will become fruitful and faithful unto you. I-bless mo po, Panginoon, ang sino man, Lord God, na magsasagawa ng iyong salita. Lalago po ang ABCI family.
lalawak po ang ABCI family. Mapagpapala po ang ABCI family. Magsiseryoso po ang bawat isa, Panginoon. Dito sa ABCI family, Lord, bigyan mo ng bagong puso, pusong masunurin, pusong uhaw sa iyo, pusong naglilingkod, pusong gumagawa at kumikilos. Salamat po, Amang Banal. Maghari ka po sa bawat buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. Bless each and every one of us, O Lord God. Pati ang mga nasa online. Hindi manghihinayang na kumunek, Panginoon. At Lord, iintindihin at mapagpapala po sila. Bless them also. Kahit wala sila rito, Panginoon, pagpalain mo po sila. Pati yung mga late na manood, Panginoon, bless mo po sila, Panginoon. Touch them, O Lord God. Maunawaan ng lubusan. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Malakas na palakpak sa Diyos ng buhay.